Hi guys! Once again, welcome na naman po sa ating YouTube channel. So ito na naman po ang iyong Shy na Shy Vlog. For today's content, nagbablog na naman tayo and nag-share tayo ng mga experience at idea, lalong-lalo na sa mga subscribers at sa mga viewers. So itong idea ko na naman i-share sa inyo, doon po sa mga nagbabalak na mag-vlog or gumawa ng YouTube channel. Kasi naisip ko po ito guys dahil ayoko pong ma-experience nyo yung mga na-experience ko before na walang kaalam-alam sa mundo ng pagbablog. So dahil nandito na tayo sa mundo ng YouTube channel, naisip ko na lang mag-share ng aking mga idea at experience. So sana nakatulong sa inyo ang aking mga content na sinishare ko sa inyo for today. Bago tayo magsimula sa ating pagbablog po, please kindly subscribe and hit the notification bell para kayo updated sa aking bagong videos na i-upload. So, itong topic natin ay yung pinakamahalaga po talaga to, lalo na dun sa mga beginners na nagbabalak na gustong gumawa ng YouTube channel. Ang topic natin is, paano mas lalong ma-improve ang ating mga sarili sa pagbablog or sa paggawa ng content dito sa YouTube. Kasi katulad ng sinasabi ko, kung gusto mong ma-reach talaga ang goal mo na tumas ang viewers mo or umangat ang iyong YouTube subscribers, kailangan mong gumawa ng paraan kung paano ito gawin at paano mapaangat ng iyong YouTube channel. Ang i-share ko sa inyo guys is that yung mga ideas na ginawa ko or may experience ko na bilang isang content creator, isang small vlogger, sabi nga nila, mahirap po talaga mapaangat ang iyong YouTube channel kasi marami po akong nakilala or marami po akong na-encounter na gumawa ng mga YouTube channel na hindi man lang umangat ang kanilang mga subscribers at sa kanilang mga viewers. So, bilang isang content creator, guys, i-share ko sa inyo, minsan, examine niyo rin po yung mga sarili as a content creator, kung ano ba yung mga pagkukulang natin, kung bakit hindi umangat ang ating subscribers at viewers. Kasi personally, in my own experience, yun po talaga yung mga naranasan ko. So, ako, gumawa ako ng paraan at let me say solusyon kung paano ko masolusyonan yung problema ko na yon. So, ito yung mga sinishare ko sa inyo is base po talaga sa mga ideas and my experience. Una, of course, kailangan nating makipag-engage. So, paano ba natin gagawin yun? So, of course, kailangan sasaliksik ka, pupunta ka sa mga ibang social media platforms para mas maging malawak ang iyong mga idea or kaalaman sa mundo ng pagbablog. Yun po yung ginagawa ko kung paano ko ma-improve or paano ko mas may angat ang aking sarili sa mundo ng pagbablog, guys. And then, pangalawa, makipag-engage ka sa iyong mga audience. Kung magaling ka gumawa or magpatawa, depende po sa inyo kung paano mo i-appreciate ang iyong mga audience. Pwede mo silang i-shout out or tanungin mo sila kung ano yung mga bagay na gusto nila for your next content, for your next topic. Yun po yung mabisang paraan kung paano mo sila i-appreciate or makipag-engage sa mga audience. And then, of course, another one, guys, is that, yun, katulad ng sinasabi ko, kailangan mong mag-research. So, mag-research ka, as much as possible, pwede ka mag-download ng mga research app na pwede mong gamitin sa paggawa ng iyong mga content. Yun po yung ang pinakamahalaga, guys. Kailangan nating mag-research kung accurate ba yung mga information na sinishare natin dito sa ating YouTube platform para kahit paano magkaroon ng ideas at validation na rin ng ating mga subscribers at ating mga viewers. And then, of course, another idea naman po, guys, is that kailangan maging consistent ka. So, hindi ka lang dapat consistent doon sa pag-upload ng mga videos. Dapat consistent yung mga pag-deliver ng iyong mga speech, ng iyong information, which is dapat talagang confident ka na i-share sa mga subscribers at mga viewers yung mga information na na-research mo doon sa iyong mga content. So, kailangan talaga yung, in other words, kapani-paniwala talaga yung mga information na i-share mo sa iyong social media platform. Yun po yung pinakamahalaga sa content creator, guys, ha? And then, another idea, guys, is that mag-practice ka everyday. So, paano ba yun? So, simple lang, mag-practice ka araw-araw kung paano ka humarap sa camera. So, kailangan tuloy-tuloy yung mga speech mo. And then, of course, guys, kailangan nakapokus ka sa camera. So, kailangan nakipag-interact ka sa mga audience. Kumbaga, isipin mo na yung camera, ang kausap mo ay yung mga viewers at mga subscribers mo. Yun po yung another idea kung paano natin maingat ang ating mga sarili sa pag-vlog. Another idea, guys, is that mag-explore sa iba't ibang content. So, paano ba gawin yun? Pwedeng mag-explore ka sa ibang platforms or pwedeng mag-explore ka sa mundo ng YouTube. Kalikutin mo yung YouTube channel. Mag-explore ka ng mag-explore hanggat meron ka ma-discover. Kasi yun po talaga yung ginagawa ko, guys, as a content creator. Explore ka lang explore. Huwag kang magsawang matuto. Huwag kang magsawang mag-share. Huwag kang magsawang makadiscover ng mga content na pwede mong i-share at kapulutan ng aral dito sa mundo ng YouTube.
Another idea guys is that, of course, pagbutihin ang grammar. Paano po ba yun? So, kailangan, kapag nag-speech ka, kailangan klaro, yung maintindihan. Kapag nag-deliver ka ng mga information sa iyong blog or sa iyong social media platform, kailangan klaro, maintindihan, at maunawaan ng iyong mga audience or iyong mga subscribers or mga followers ang iyong ibig sabihin doon sa topic na sinishare mo sa kanila. Yun po yung pinakamahalaga sa content creator also. And then another idea guys is that ang pagbablog po talaga ay hindi lang nagtatapos sa pagbablog. Bakit guys? Kailangan i-market mo rin ang inyong pagbablog. Kumbaga, i-market nyo rin ang iyong social media platform para mas makilala, maraming makadiscover ng iyong content or ng iyong YouTube channel para mas lalong umangat at umangat ng iyong YouTube channel. So, yun po another idea guys kung paano natin mapaangat din ang ating YouTube channel. Another idea guys is that mag-set ka ng closure or goals. Or kung ano ba talaga yung goals mo sa pagbablog, kung para saan ba yung mga bagay na ginagawa mo, bakit mo ito ginagawa, bakit ka nagbablog. So, ang aim mo lang ay kumita. Pwede naman yung ganun. Pero syempre guys, marami ka pang kakainin na bigas para marating mo yung mga tagumpay na minimithi mo. So, kailangan magsipag, magtiyaga sa pagbablog. Para kahit papano, maabot mo yung goals na gusto mong marating sa buhay, sa mundo ng pagbablog. So, ito yung pinaka-importante guys sa content creator. So, kailangan din natin minsan magpahinga. Or, bigyan natin ng kapahingan yung ating sarili. Bigyan natin ng calm yung ating sarili. Huwag nating i-pressure. Kasi yung iba, pinipressure nila yung sarili nila na mag-vlog. Pero, hindi nila napansin na sobrang na-stress na sila guys. So, ang pagbablog naman talaga is that dapat ini-enjoy mo lang. Hindi mo siniseryoso. Kasi nga, syempre, gawin mo lang itong libangan or kumbaga, pastime mo lang. Kasi sa akin naman may trabaho ako. So, I suggest dun sa may mga trabaho, huwag nyo pa rin kaligtaan ng mag-vlog. And huwag nyo stressin yung sarili nyo. Kung ano yung mga naisipan nyo yung content, gawin nyo lang. Basta may kapulutan ng aral ng mga subscribers at mga viewers. Yung walang violence na mga content. Basta yung mga nakakatuwa, nakaka-entertain na mga content. I-share na siya once again. Nagsasabi sa inyo na kung kaya ko, I'm sure kakayanin mo rin. As I said, don't forget to subscribe. Hit the notification bell para kayo updated sa aking panibagong videos na i-upload. Thank you so much!